Hi guys! So ngayon titingnan natin kung mag-overfeed ba tayo kapag ganyan karaming pagkain ang ipapakain natin sa ating mga worms. Igilid ko muna yung bagong pagkain and titingnan natin kung meron bang mga leftover doon sa last week na pagkain nila. So, maghuhukay lang ako. Tingnan natin kung meron pa bang natira. So, nag-start na rin silang mag-produce ng casting. Ito yung mga casting nila, medyo malalaki. Kasi matataba rin yung mga worms natin eh. Ano? Marami yan. Mga, siguro lampas 500 nata itong mother worm bin natin dito. So, may nakita akong buto ng mangga. Hindi pa siya nade-decompose at all. Meron din tayong parang balat ng ano to? Parang dayap. Hindi pa rin siya nade-decompose at all. Hindi pa nila nakakain yung pulp. Meron pa ring banana peel, pero pabulok na siya. Kaya lang di pa rin decompose at all. Tapos natin. Fresh na peel ng ano. Kalamansi ata to, hindi pala dayap. So meron pa ring natira pero konti na lang. Ibig sabihin, medyo malaki yung capacity nito. Kaya ngayon, sa video na to, titingnan natin kung 3 supot ba ng organic waste ay mag-overfeed sa ganito kalaking setup. At may nakalimutan ako, dagdag ko na rin to. Ito yung nabubulok pa nung nakaraan eh. Ayan. So ano rin siya, ano lang din yun, banana peel lang din. Okay, so para malaman natin kung gaano pa ba karami yung matitira dito next time, ilalagay ko lang lahat ng nabubulok or food nila sa isang area. Kaya magbukay ako dito. Ito ganda ko gusto kong ilagay. Ilang natin. So, halos isang buong kamay ng mga nabubulok. 2, 3, 4 na kamay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tapos siguro mga kulang-kulang 14 na kamay na punong-puno ng mga nabubulok. So mainly ang laman nun is mga banana peels lang naman. Tapos, mga kalamansi na mga pinagbalatan. Kasi kinukuha namin, ginagawa namin tong sausawan. Tapos, ano pa ba? Meron din akong dragon fruit kanina, pero hindi ko lang napakita. Tapos, may balat din tayo ng saging. Ito ay ginagamit sa lechon. Bumibili kasi kami ng lechon eh. So, ganito yung itsura niya. Tapos, yung mga nakaraan na gaya nito, buto, ibabalik ko lang din para i-digest nila. So, wait lang kayo. Kukuha lang ako ng eggshell tsaka ng karton. Yan. So, maglalagay tayo ng karton doon.
Para saan ba ang karton? Aside sa pagkain nila, ito po ay nag-a-absorb ng moisture. So kung napansin nyo, sobrang dami kasi ng inilagay nating pagkain nila eh, 'di ba? So malaki ang chance na marami ring moisture ang ilalabas ng mga yan habang nade-decompose. So kapag masyado maraming moisture at sobrang nagtubig ang inyong worm bin, may chance din yan na mangangamoy ng mabaho. Kaya ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga absorbent, water absorbent na materials, gaya nito, at magdadagdag din ako mamaya ng coco peat. So pwede rin kayong bumili ng coco peat sa amin if nasa Imus, Cavite lang kayo, i-deliver namin sa bahay ninyo mismo. Yan, so absorbent lang para hindi mangamoy. And at the same time, dagdag ano nila yan, dagdag bedding para makapaghukay sila ng mas malalim pa. Lang, kunin ko lang yung coco peat. Yan. Next naman is lalagyan natin siya ng eggshell. So ang eggshell ay nakakatulong para mas madali nilang matunaw or ma-digest yung pagkain nila. Kasi ang mga worms po ay walang ngipin. So i-sprinkle ko lang to para lang mayroon silang option na kumain ng ganyan. So once na okay na yan, ay hahaluin lang natin sila. Tatakpan lang natin. Ako, gumalaw. Gumalaw, pasensya na, gumalaw. Ayan. Haluin lang natin, tatabunan natin para ma-encourage natin na kumain sila at maghukay sila doon sa area na may mga pagkain. So after nyan, okay na yan. So para lang sa mga bago dyan, ito pong bin na to, ito yung mother worm bin natin or yung right side ng old refrigerator natin. So papakita ko sa inyo yung experimental phase natin. Yan. So yan po yung right. Ito naman yung experimental phase. So abangan nyo yung next video namin dito. Dahil titingnan natin dito kung meron pa bang natira doon sa last feeding natin exactly 1 week ago. So yun lang and bye-bye! Abangan ang aming videos every Tuesday 6 PM ng hapon regarding worms featuring our African night crawlers.